Sana kahit na maging busy tayo this December, no? Paglaanan natin ng panahon tong Sunday na ito. Mas maganda kung physical, pero kung talagang minsan, magsisimba ka talaga eh, no? Tapos biglang na-traffic kayo kasi namili kayo ng regalo. Di huwag kayo mag-alala, may online naman, di ba? O, sa mga na-online. So, sige po, tayo ay manalangin muna. Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Panginoong mabuti at nagmamahal sa amin. Ikaw na laging tinitiyak ang aming magandang kalagayan. Sinisigurado na kami ay nasa pinakamagandang sitwasyon ng aming buhay. Ikaw na nakabantay upang kami na mga anak mo na nagtitiwala sa iyong salita ay hindi aabot sa punto ng aming buhay na kami magkakaroon ng malaking pagsisisi. Salamat sa iyong paggabay sa amin. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa lahat ng iyong ginagawa upang ingatan ang iyong mga anak. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ng buong galang tulad ng anak na kapag dumarating at haharap sa kanyang magulang sa pag-uwi sa kanyang tahanan ay agad-agad nalalapit upang magbigay galang, batiin ka o sa kultura man namin ay nagmamano. God, we come to you na may buong paggalang po sa iyo at may buong pagmamahal din sa iyo tulad ng isang anak na nagmamahal sa kanyang magulang na nais umuwi ng tahanan dahil gusto niyang makasama ang kanyang magulang, ang kanyang ama't ina. Ganon din kami na mga Kristiyano ngayon sa lugar na ito. As we come all together in this place, nais po namin na iparamdam sa iyo kung gaano ka namin kamahal at paano namin handang pakinggan ang iyong mga salita. Ngunit Panginoon, alam mo na kami ay may mga nagawang pagkakamali, hindi nakalulugod sa iyo na nakasakit sa damdamin mo. Kaya naman ay ayaw naming palagpasin ang pagkakataon na ihingi ito ng tawad sa iyo. Forgive us, Lord. Patawarin mo po kami sa mga sadyaman o hindi sinasadya naming mga nagagawa na nakasakit sa damdamin mo. Lord, nandito po ang mga anak mo. Tulad nga po ng iyong salita, hindi mo nais na iparamdam na kami mga makasalanan, kundi ang nais mo iparamdam sa amin, kami mga anak ng Diyos na iniibig ng aming Panginoon. Kaya iparamdam mo po sa lugar na ito ang pag-ibig mo, ang iyong kabutihan at katapatan sa amin. At tinatanggalan namin ang kapangyarihan at impluensya, ang anumang gawa ng kaaway, pandaraya, kasinungalingan, pangaagaw ng aming atensyon, ng aming pananampalataya sa iyo, at ang gabing ito ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Datnan mo kami na nais makinig ng iyong salita upang sundin ito, upang maparangalan ka at maluwalhati ka at bigyan ka ng kaligayahan sa iyong puso. Ito po ang aming dalangin sama-sama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, medyo lumalamig na, no? Kaso parang ako hindi nilalamig. So, ngayong mga... Oy, doon ka. So, ngayong gabi ay pag-aaralan natin ang isang tema patungkol sa Pasko. At ito ay patungkol sa... So, kanina lang ako ay may natanggap na... Oh, praise God! Hallelujah! So, to Pastor Louie. Okay, grabe. Hindi sa inyo, no? Okay. Gusto ko lang po ipakita na kapag ikaw ay nakakatanggap ng regalo, makakaramdam ka ng kaligayahan sa puso mo. Tama ba? Okay. So, sino dito gusto makatanggap ng regalo? Which is very normal thing. Pag Christmas, di ba? Hindi ka bibigyan ng regalo ng taong hindi ka mahal. Tama?
Ang magbibigay lang sa'yo ng regalo, yung mga taong natutuwa sa'yo. O kaya naman kapag gusto ka nilang pagpalain o gawan ng mabuti. So kung meron man tayong bibigyan ng regalo, unahin natin pamilya natin, syempre number one, di ba? Ating mga magulang, ang ating mga anak, di ba? At kapag tumatanggap nga tayo ng regalo, ay wag nating sukatin ayon sa um, appreciation lang nila. Bigyan natin sila ng regalo that they deserve. Although, syempre, pag nagbibigay kasi ng regalo, halimbawa, professional ka na, no? Kapag merong kang boss, di ba, pag may boss ka, mahihiya ka magbigay ng regalo. Halimbawa, bibigyan mo ba yun ng pitchel o mug, di ba? Kaya naman sa boss ko, parang hindi naman niya kailangan yan eh. O, di ba? Tabo, parang So, syempre, mahihiya ka kasi boss mo yon, di ba? So, kaya ka nga nagre-regalo, you want him to be happy, di ba? O to want her to be happy. Ngayon, kung gagawin mo yan sa mga professional o mga matataas na tao, ay kapag magre-regalo ka din sa iyong mahal sa buhay, which is sila talaga yung may pinakamalaking contribution sa buhay mo, tama? So, syempre, dapat mas mataas, di ba? Kasi, you value them according to your gift. Halimbawa, yun nga, binigyan mo yung amo mo ng ng t-shirt na Uniqlo. Oh. Tapos binigay mo lang sa nanay tatay mo, sa Divisoria lang. Naman gano'n. Di ba? O ukay-ukay. Pero alam mo, mapapasaya na sila doon, di ba? Alam ko, magiging masaya na yan dyan. Pero, syempre, as we grow sa Christian life natin, we value them according to their priority ng ating buhay. Kaya nga kapag may occasion ng Christmas, etong mga susunod na linggo, pag-uusapan to, malamang yung maraming malulungkot pag Pasko kasi syempre hindi makakasama mga mahal nila sa buhay. Merong mga ganyan. O kaya naman, pag-uusapan din sa mga susunod na linggo yung pagiging materialism, di ba? Over maging masaya ka kahit wala kang masyadong mga material na bagay, bagong sapatos. So ito yung mga pag-uusapan natin. So sana kumpletuhin natin ngayon linggo, okay ba yun? O, 5 lang ang simbang gabi natin. Linggo-linggo pa. Di naman araw. Pero nagpaplano rin kami na pulpit na magkaroon kaya talaga tayo ng simbang gabi talaga, no? Iniisip namin yun eh. Kaso ang problema, magpupuntahan kaya itong mga to. Alam kong gusto nyo naman, di ba? Kaso, yun lang. Kaya ba? Pero, sige nga, ma-survey. Sino gusto magsimbang gabi? Taas ang kamay. Ay, marami. Okay. Okay. Mamaya, pag-uusapan po namin yan. So, ang ating verse sa Kawikaan, chapter 18, verse 16. Ay, umalis ka dyan. Mga taga-Bicol lang yung dyan. Pakihawak, Eric, bandayan mo Ayan, sabihin, naku, inaano niyo yung offering box ninyo, Pag tayo-tayo lang nandito, pag may ibang tao, wag. So, sabi sa Kawikaan 18, verse 16, madaling makikipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo sa kanya. Yun. Sa Bible yan, nagsabi niya na. So, kapag daw merong isang tao na kilala, honorable, makikipagkita daw sa iyo ito kapag meron kang dalang regalo. At sa ibang version pa nga nito, ang sinabi, sa Kawikaan 16 din, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi, ang isang taong galit, napapawi ang galit kapag binibigyan mo siya ng regalo. Diba? Galit ako ngayon. Diba? Kanina nga rin, iniisip ko Pag binanggit ko yun, sabihin ko, galit ako para maraming regalo. Minsan naranasan ni Genesis yan, nagalit sa kanya si Belen. Inamo-amo talaga, niyakap-yakap. Talagang totoo yun. Totoo yun. Alam ka magsinungaling ako, nasa ako, di ba? So ganito kasi yun, nagkaroon sila misunderstanding bilang lovers. Friends, lovers, ganun. So, nagtampo si Belen, umiyak agad si Belen, agad niyakap ni Genesis. Sorry na. Sorry na. Di, nagbago na ako, mature na ako. Mas nakakakilig pa sa SB19 to, te. Yun natin, ginilig, no? Alam mo, first time kong may yumakap nang walang pagnanasa at yung
puno ng paggalang, pagmamahal. Sana talaga, alam niyo, pag kinasal tong dalawa, may iyak ako. Hindi, totoo, may iyak ako na parang, hindi, totoo yun. May iyak ako na parang ang saya-saya ko para sa kanila. Sana nga. Pero, tignan muna natin. Tignan na, hayaan natin sila. Respetuhin nyo. Respeto. Ano lang, hope lang yan, hope. Sama na lang sa prayer. So, yun nga. Kapag may dala ka daw regalo, di ba, napapawi yung galit. Nawawala, natatanggal yung galit. Totoo ba yun, pag galit? Tapos, yung hindi pa nagsosorry, may dala na sa yung peace offering. Di ba? O ano na naman yan, di ba? So, nawawala agad yung pagod. O, sabi ni Brother Sam, sa mag-asawa daw, pagdala yung 13-month pay. Di ba? Sana all may 13-month pay. So, iyan ang hiwaga ng regalo. Kasi pag nagre-regalo ka, syempre, ano yun eh, an act of humility, an act of love yan, di ba? Isang tanda na you value the person, na mahalaga siya sa iyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka tatanggap ng regalo sa isang tao na hindi ka mahalaga sa kanya. So church, mahalaga ba si Brother Ren sa inyo? Oh, naku, nagkasubungan na. Ayan, galit na. Okay. So wala mo na magagalit-galitan, no? Kaya ko pala nabanggit ka nung si Belen, hindi naman siya nagagalit-galitan noon. Galit talaga siya noon. Kaso, syempre, out of love, kahit walang regalo, tinanggap niya yung tao. No? Paano pa kung may regalo, di ba? Diba? Ako na ang regalo mo sa Pasko. Okay. Ang laki mo. Okay. So, ang topic natin, regalo ng Panginoon. Wow. Malakpakan naman natin ang salita ng Panginoon. Sino ba namang hindi matutuwa pag regalo? Ako ina-expect ko na magiging masaya talaga tayo ngayong gabi pag pinag-usapan natin ito. So, number 1 na regalo sa atin ng Panginoon, gusto kong bumawi sa inyo, bawi sa oras. Sabi sa Ecclesiastes o sa Mga Ngaral, chapter 3, verse 13-14, ito word of God to Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito'y regalo niya sa atin. Ang gusto daw niya tayo ay magpakasaya. Ayan ang regalo sa atin ng Diyos. At alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman at wala tayong maaaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. So, ang gusto daw ng Diyos sa atin, maging masaya tayo sa buhay natin. Contrary sa mga taong nag-iisip, pag sumunod ako sa Diyos, hindi ako magiging masaya. Naisip niyo yun? Dati ganyan tayo, di ba? Kaya nga natin ayaw sumunod sa Panginoon. Feeling nga natin, kontrabida siya sa atin. Pero ngayon, na unti-unti natin siya nakikilala, nauunawaan natin siya na isa sa mga regalo sa atin ng Panginoon, gusto niya tayong maging masagana sa buhay. Ngayon, may binanggit dito, gusto niya kainin natin yung ating pinaghirapan, di ba? Kumain ka, uminom at magpakasaya. Ngayon, pastor, nagpo-promote ka ng pag-inom. Okay. So, usapang inuman muna. Total, magpapasko naman, di ba? Pasko naman, anak, mag-iinuman muna kami. So, ang pag-inom kasi ng mga panahon na yan, hindi kasi masama sa katawan ng alak noon. Masustansya po ang alak noon at itinuturing panganggamot. At talaga namang nakakapagbigay saya kapag umiinom ka ng alak, di ba? Noon. Pero ngayon kasi, mga kapatid, ang alak, hindi na siya healthy. Puro alcohol na talaga siya. At meron ka ng pwedeng inumin na pwede ka nang maging masaya. Dati walang sugar Diba? Walang cake. Doon kasi wala silang ganon. Ang meron lang sa kanila noon ay katas ng ubas. At yun ay yung kanilang parang milk tea, di ba? Ay yung kanilang Starbucks. So parang, ayun yung parang something to drink to celebrate in their life. Now mga kapatid, kung meron tayong mga mahal sa buhay, o mga nagsisimula pa lang sa faith, wag naman natin sila i-condemn. Ang mahalaga ay nagpo-progress naman yung kanilang buhay pananampalataya at hindi naman natin agad-agad mabibigla yung mga taong ito at lalo na kung nakasanayan.
Pero mga kapatid, ang maganda lang sa Panginoon, habang tumatagal, na nauunawaan ng isang tao na pwede kang maging masaya sa Panginoon, unti-unti niya nang nabibitawan yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya sa mundo. Kaya ang ating purpose, ang ating goal sa isang tao, yung iparanas sa kanya yung kaligayahan sa Panginoon. Kasi nga, sa psychology, ang isang tao, pag tinanggal mo sa kanya yung kinakaadikan niya at wala kang ipinalit doon, papalitan niya lang din yon ng isang bagay na magpapasaya sa kanya. So the remedy of the Lord sa atin, para tayo maging masaya, mag-enjoy, pinapakilala niya yung sarili niya sa atin. At kapag nararanasan natin na pwede naman ako magtiwala pala sa Panginoon kahit hindi na ako gumagawa ng mga makabundong bagay na magpapasaya sa akin, ayun talaga yung totoong kalayaan. At I want to praise the Lord sa buhay ni Papa Evilio. Kung nanonood mo siya, nanonood ba? So si Papa Evilio, anong talagang nagseryoso siya sa faith niya, to God be the glory, ay iniiyak nila Vanna ito, yung tatay nila, inom talaga ng inom to. Talagang araw at gabi, nadidisgrasya na, nababaldog na nga daw. Talagang, pero kahit sa kabila na yun, nagtatrabaho. Diba? Nagtatrabaho pa rin, masipag. Kaso nga lang yun na inaalala niya kasi nagiinom. So to God be the glory, yung nag-decide yung papa niya. Sabi niya, hindi na ako iinom kailanman. Simula nung gabi na yon na nakipag-usap siya sa Diyos. Simula nung lumaya na siya sa bagay na yun. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ni Papa Evilio. So, ganun din kapatid. Kapag kasi na-encounter mo yung ligaya sa Panginoon, automatic niyan, kusang loob mong bibitawan yung mga makamundong bagay na nagpapasaya sa'yo. Pero, gusto ko ipaalala, hindi po yung pinag-uusapan natin, vices, no? Ang gusto ng Diyos sa'yo, maging masagana ka at masaya. That's true. O pastor, ano ba yan? Puro happy-happy na lang? Well, sa buhay Kristiyano talaga, hindi perpekto. At dadanas tayo ng paghihirap sa pananampalataya. Pero, sa kabila ng paghihirap sa pananampalataya, sabi nga ni Paul, rejoice in the Lord. So, ibig sabihin, yun talaga. Sa hedonism nga, tama ba yung term ako nun? You enjoy God. Ini-enjoy. Ano tawag doon? Direct? Oo, you pleasure in the Lord. You delight in God. Ayun yung pinopromote nila John Piper na teaching na nakalimutan na ng mga tao. Akala nila ang Diyos hindi ka gusto maging masaya, pero pwede kang maging masaya habang sumusunod sa Panginoon. Pwede kang maging masaya na hindi ka gumagawa ng mga makamundong bagay. Dahil, una sa lahat, isa sa mga regalo ni Lord sa iyo ay maging masagana ang buhay mo. So naniniwala ka ba doon, kapatid? Totoo yan. Gusto ko talaga maging masaya ni Lord. Minsan tayo lang, hindi lang kasi natin siya nauunawaan ba? O hindi pa natin siya lubusang nakikilala. So yan yung isang regalo sa atin ng Panginoon. At sabi din sa mga ngaral, chapter 5, verse 19-20, binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. At dahil ginagawa ng Diyos na abala ang tao sa mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila, hindi sila nag-aalala na maiksi ang buhay nila. Wow. So, ang sabi uli dito ng Panginoon, ang gusto niya maging masagana yung buhay natin. At ano daw ito? Regalo. Pag sinabing regalo, binili mo ba to? Binayaran mo? Ito kaya, binili ko kaya ito. Pagkaabot kaya sa akin, oh pastor, regalo ko sa'yo. Uy, thank you, 2 gifts po. Hindi, wala kang binayaran. Hindi ko pinaghirapan. Binili para sa akin. Sila yung nag-effort, ibinigay sa akin ng libre. Ngayon, ang sabi dito ng Panginoon, yung ating mga pagmamayari daw sa buhay at mga kayamanan ay regalo ng Diyos. Hindi yan dahil sa masipag ka lang, madiskarte ka, o anak ka ng mayaman. Hindi kapatid, lahat ng bagay, every good gift from above is from the Lord. Every good gift is from the Lord.
Lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Pinagpapasalamat man yan ng mga tao o hindi, galing pa rin sa Diyos yan. Kung may isa mang mayaman, nasasabihin niya, ay hindi, kayamanan ko galing sa paghihirap ko ito at pagtsatsaga ko, hindi sa Diyos. Kahit paanong sabihin ng tao, ang katotohanan ay ang bawat kasaganahan at kayamanan ay galing sa Diyos. Appreciative ka man, pinapasalamatan mo man sa Kanya ito, o hindi, regalo yan sa iyo ng Diyos. Kaya ganun ang regalo kapag binigay sa iyo. Nung binigay sa akin to, pwede ako hindi mag-thank you, binigay sa akin to eh. Tinanggap ko, okay. Ngayon, yung nagbigay, di ka man lang nag-thank you. O, syempre. Pero, dahil nga regalo yan, hindi mo binili yan. You don't expect a return. Pero dahil ikaw ay isang tao na nakakatanggap ng magandang bagay, dapat ikaw ay magpasalamat. I-appreciate mo ito. Kaya nga maraming tao din ngayon, nagsasabi, may nagalit, may nag-post na tao na salamat sa Panginoon kasi nag-graduate ako. Tapos binash siya sa social media. Hindi ko maalala kung sino yun. Parang, bakit mo pinapasalamatan ng Panginoon? Pinaghirapan mo yan. Di ba ikaw naghirap niyan, hindi yan Diyos? Ang buhay lang natin, utang natin sa Diyos. Doon lang yan eh. Simulan mo kaya kung paano ka pinanganak. Sige, pinanganak ka magulang mo. O, tignan mo na lang yung araw pagkagising mo. Sino kaya may bigay ng araw sa iyo? Ng hangin, ng buwan. Wala. Tayong may pagmalaki, di ba? Lahat ng ito ay regalo ng Diyos. Kaya, huwag niyong mamasamain. Kapag kayo ay nagtatagumpay sa buhay, halimbawa, talaga namang nagtiyaga ka, di ba? Naging kampyonato ka, nag-excel ka sa profession mo, huwag kang magigilty na, baka magmalaki ako. Hindi, para sa Panginoon. Isipin mo, para sa Kanya, galing sa Kanya, para sa kaluwalhatian niya. At syempre, magandang isipin, wala naman tayong matatanggap na maganda, maliban na lang mabuti ang ating Panginoon. Isipin nyo, sabi ng Panginoon, ang ulan, binibigay ng Panginoon sa mabuti at masama. May mga tao kaya nagte-thank you pag umuulan, no? Parang, kahit nga Kristiyano, minsan nakakalimutan magpasalamat pag umuulan eh. Pero sabi ng Panginoon, kahit hindi ka magpasalamat, magpapaulan ako, pagpapalain kita. So that's God. Ganyan ang ating Panginoon. Mabuti siya sa mga taong mabuti at masama. Pero, syempre, alam natin ito, pinag-usapan natin ito mga nakaraan, may pabor sa mga anak ng Diyos. So, isa yan sa mga regalo ng ating Panginoon. Kasaganahan at kayamanan, katagumpayan sa buhay, regalo yan ng Diyos. Maaring may effort ka sa lahat ng mga nararanasan mo ngayon, pero gusto ko ipaalala sa ating lahat, ito'y regalo lang ng Diyos. At kung hindi mo pa nararanasan ito, maganda na tayo ay maniwala na kagustuhan ng Panginoon na bigyan tayo ng kasaganahan sa buhay. Hindi porket mahirap ka, kalugod-lugod ka na sa Panginoon, kapatid. Hindi porket, kasi iniisip natin, spiritual kapag mahirap ka. O kapag wala ka, it's a spiritual thing. Kumbaga, pag mayaman ka, hindi spiritual yan. Alam mo kapatid, hindi porket mahirap ka o wala kang kakayahan na pinansyal, automatic yung kalugod-lugod ka na. Minsan naman kasi, may mga taong mahirap, hindi dahil sa, ayun yung nararanasan talaga nila, naturally, pero dahil may pagkukulang sa buhay. Diba? Kaya kami minsan inisip natin, mahirap siya pero naglilingkod sa Panginoon. Grabe talaga yung faith niyan. Okay naman yon, walang masama doon. Pero, di ba nakakalugod din sa Panginoon? Ang yaman niya pero naglilingkod sa Panginoon. Nagtatites, tapos nagsiserve. Kahit na mayaman siya, hindi siya nagmamataas sa mga mahihirap.
Yung trabaho niya, ginagamit niya para maluwalhati si Lord. Yung business niya, kalugod-lugod, di ba? Kasi minsan inisip natin, pag mahirap na Kristiyano, sila yung kataas-taas. Hindi, kapatid. Kahit paanong estado mo sa buhay, nagtatagumpay ka man o hindi ka pa nagtatagumpay, nasa proseso ka, hindi ibig sabihin no, spiritual ka na. Kaya yan po ang tatandaan natin. Na ang kayamanan at ating mga ari-arian ay regalo ng Diyos. Kaya kung meron tayo nakikita, wow, nagsiserve sa Lord kahit na may sakit. Okay yun. Pero kung nagsiserve sa Lord tapos walang sakit, tapos inaalagaan yung katawan, ginagamit yung panahon para maglingkod sa Panginoon, yung lakas niya, ginagamit para maglingkod sa Panginoon. Di ba spiritual din yun? So, huwag tayong poverty mentality, di ba? Hindi naman porket mayaman din, di ba? Ito rin naman sa mga mayayaman. Sabi ni Paul, kayong mga mayayaman, sabi ni Paul kay Timothy, pagsabihan mo yung mga mayayaman. Hindi porket mayaman sila, lagi silang tama. Tama po ba? Kasi hindi naman porket mayaman ka, ay lahat ng sasabihin mo, tama ka kasi naging successful ka. Ang sabi nga ng Panginoon sa Kawikaan, ang mga mahihirap ang nakakaunawa o may mga karunungan talaga sa buhay. So, hindi porket mahirap o mayaman, spiritual. Sabi nga ng Panginoon sa mga mayayaman, kayong mga mayayaman, yang mga kayamanan nyo o mga ari-arian nyo, mga tinatago nyo at hindi nyo ibinibigay sa mga tao, ebidensya yan laban sa inyo ng Panginoon. Basahin yan. Nakasulat yan. Yung mga kayamanan nyo hindi ginagamit, itinatago, at hindi nyo ginagamit para maluwalhati ang Diyos, ebidensya yan kapag naubos na ang buhay nyo sa mundo. Kumbaga, meron kang millions of savings, tas nandun lang, akin lang to. Ebidensya yan laban sa'yo. So, hindi porket mayaman, tama palagi. Tama? Okay, so sino ang laging tama? Si Lord. Ang Word of God. Okay? So, yan, paalala lang din yan sa atin lahat. Kaya, ikaw, anong gusto mong tahakin sa buhay? Gusto mo bang maging professional, atleta? Gusto mo maging academic achiever? Gusto mo maging simpleng tao? Gusto mo mag-full-time sa Lord? As long na sinusunod mo yung salita niya, nandun ka sa tamang daan. Wala yan sa estado, wala yan sa title. Kundi, nasa pagsunod natin sa katotohanan ng Panginoon. So, gusto nyo bang yumaman? Yung totoo lang. Syempre, gusto ko rin naman. Ikaw, Eric, gusto mo yumaman? Power lang. Gusto nyo ng power. Yan, number 1. Isa sa mga regalo ng Diyos ay masaganang buhay. Okay. At isa sa mga regalo din ng Panginoon ay maligayang buhay. Grabe, masaya na, maligaya pa. Luke chapter 1, verse 14-15, matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa Kanya. At marami ang magagalak sa pagsilang niya dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, ay sa kanya na ang banal na Espiritu. Ang sabi dito, sa prophecy na ito, kapag pinanganak ito, tayo daw ay matutuwa at magiging maligaya. So yan daw yung essence of Christmas. Dadalhin ka niya sa espiritu ng kagalakan. Alam mo, etong Christmas, maaalala mo kung gaano kadakila yung binigay sa'yo ng Diyos. Pero may iyak ka, maaalala mo kung gaano kanya kamahal. Pero magdadivert ito into an everlasting joy. Nung nakaraan, si Sister Vanna, galing sa work, sabi niya sa akin, "Dear, nasusuka ako." Sabi ko, ba't ka nasusuka? Nahihilo ako, kanina pa ako nasusuka. Sa mga kapatid.
So, nung narinig ko yun, syempre, hindi ko muna, baka, ano lang yan, false alarm lang yan. Tapos maya-maya sabi na naman niya, Dear, nasusuka na naman ako. Oh, niyakap ko siya, meron na. Meron na ba? Di ba namin alam, meron? Katakawan lang ka. So mga kapatid, ngayon pa lang natutuwa na kayo, di ba? Palakpakan natin si Lord. Ako nga napayakap na ako, wow naman. Meron na ba to? Uy, baby. So, ang baby talaga nagdadala ng kaligayahan yan, di ba? So si ano pa lang yan, baby pa lang namin yan. Paano pa kung si baby Jesus? Di ba? Yung baby namin, matutuwa siguro kayo pag nakikita niyo, oy, yun na yung baby nila, pastor. Oh, walang ahalik ha, magka-rashes. Oh, ilayo kay Eric, mamaya panggigilan eh. Salbahay sa bata yan eh. So sabi dito, regalo sa atin ng Panginoon ay kaligayahan sa kapanganakan ni Jesus. Baby pa lang yan, masaya na kayo. Paano pa pag nalaman nyo na yung mensahe ng baby sa inyo? Sabi ko sa inyo, kompletuhin nyo itong 5 linggo na ito, ha? So, at ang gusto sa atin ng Panginoon ay mapayapang buhay. Grabe, very lavish na tayo niyan. Very spoiled. Iniisip kasi natin, kapag sa buhay natin, kapag dumaraan tayo sa pagsubok, si Lord, we know Him as a disciplinarian Father, yes. Pero hindi lang siya disciplinarian Father. He is a lavish Father. Gusto kanya na nag-e-enjoy sa buhay. Gusto kanya maging masaya sa buhay Kristiyano. Gusto kanya magkaroon ng kapayapaan. At isang paraan nga doon ng Panginoon kapag nasusunod natin yung kanyang kalooban. Sabi dito, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Etong baby daw na ito ay tatawaging prinsipe ng kapayapaan. Kaya si Jesus, siya yung gamot sa ating sakit ng kalungkutan, depression, anxiety. Kaya ngayong Pasko, mahirap maging masaya kapag hindi mo tinitignan yung dahilan, tunay na dahilan ng Pasko. Pero kung titignan mo yung makamundong dahilan bakit may Pasko, magiging malungkot ka. Totoo yan. Yung iba nakikrismas sa New York, sa Baguio, ibang ganda ng sapatos, naka-Jordans, may bagong t-shirt, merong love life, tapos na. Sa mga mag-asawa, di ba? Kung titignan nyo ang dahilan ng Pasko sa makamundong paraan, hindi po kayo magiging masaya. Kasi isipin nyo, wala man lang ako maibigay sa mga anak ko. Kung may mga magulang tayong ganyan, burden yan sa kanila. Diba? O kaya naman sa mga inaanak ko, hindi ko mabigyan. O kaya naman yung mga inaanak, hindi sila masaya kapag hindi nakaka 5K. Wala na, mataas na standard ngayon eh. Kung sa ganong paraan natin titignan tong Pasko, magiging malungkot ka. Pero kung titignan mo ang Pasko sa tunay na diwa ng Pasko, ay nako. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na linggo. Kaya, introduction lang ako eh. Sabi ko sa inyo, pinapa-excite ko lang kayo dito eh. So gusto niya magkaroon tayo ng kapayapaan sa araw ng Pasko. At isa sa mga regalo ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan. Ang dahilan kung bakit ipinanganak ang ating Panginoong Hesus.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kapatid, kahit sino ka man ngayon dito sa lugar na ito, binibigyan ka ng regalo ng Diyos. You deserve it or not, pero no one deserve this. We don't deserve this gift, pero may binibigay sa atin ang Diyos ngayon. Ibinibigay niya sa iyo yung kanyang pag-ibig sa mukha ng kanyang anak na si Jesus. At sabi dito, free gift. Libre ito. Binibigay niya ito hindi dahil may ginawa ka sa kanya. Hindi niya to binibigay dahil naging tapat ka sa kanya o mabait ka o magaling ka. Binigay niya ito sa iyo dahil gusto niyang iparamdam sa iyo na mahal ka niya. Masarap tumanggap ng regalo kapag deserving. Oh, yeah. Tama. Diba, syempre, normal lang na tumanggap ako ng regalo. Syempre, masipag ako, magaling ako. Ang bait-bait ko kaya, dapat ako tumanggap ng regalo. Pero kapatid, paano kaya? Kung tumanggap ka ng regalo sa isang taong hindi mo ginawa ng mabuti. Binigyan ka niya ng regalo. Mararamdaman mo kaya sa kanya yung genuine na na-appreciate ka niya, na mahal ka niya. Oh, ladies and gentlemen, you don't deserve this gift, pero binibigay niya ngayon sa iyo. Hallelujah. Dahil mahal ka ng Panginoon. Kahit sino tayo, ano man nagawa natin sa nakaraan, ano man ginagawa natin ngayon, at gagawin natin na nakikita ng Diyos. Alam naman niya yung mga gagawin natin in the future. Pero minahal ka pa rin niya. Binigyan ka pa rin niya ng regalo. This is your Lord and Savior, Jesus Christ. He's not the typical God of this world. He is not Santa Claus. Na yung mga mababait ang may listahan, sila may regalo. Ang listahan niya, yung mga taong makasalanan, na gusto niyang iparamdam, they are valued sa mata ng Panginoon. Mahalaga ka sa Diyos. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Kaya ngayon, pag nakakarinig ka na ng Christmas song, hindi na siya, na-appreciate mo na eh, di ba? Dati, siguro kung hindi ka Christian ngayon, pinapatugtog mo, ice cream yummy. Ice cream good. Di ba meron na siyang remix, di ba? Narinig ko, ano ba naman to? Christmas na Christmas, yun yung tugtog. Pero yung mga, tapos yung mga budot song na, para lang magsaya, di ba? Pero ngayon, no? Gusto mo na Christmas song? Hindi, gusto ko Christmas song. Nag-decorate na ba kayo sa bahay niyo? Mag-decorate na. Ba't wala pang decorate dito? Nakakatampo, no? Mag-decorate na nga tayo. Di ba? Mag-decorate naman tayo. So kung sino gusto mag-volunteer, mag-decorate. No? Mag-decorate tayo. Paramdam natin kay Lord na i-celebrate natin yung birthday niya. So di ba, ibang-iba, pag nauunawaan mo na yung salita ng Panginoon, isipin mo, kung hindi ka nagtiwala sa Panginoon at hindi mo nauunawaan yung mga salita niya, paano mo kaya ngayon sineselebrate yung Pasko? Bitterness, kalokohan, nagpaplano ka na mag-ipon ng para gumawa ng mga kabalbalan sa buhay. Di ba? Pero ngayon, ibang-iba eh. Nagbago. May umuusbong na pagkaunawa na sa tunay na diwa ng Pasko. Dahil yan sa Panginoon. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting life. Binigay niya ang anak niya para sa lahat ng maniniwala, tatanggap.
ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit pa anong bigay sa akin ng regalo na ito, kung hindi ko tatanggapin, ay ayoko po. Ayoko po. Hindi ko deserve yan. Ano ba naman yan? Wag po. Sige na, bigay nyo na lang po sa iba, wag sa akin. Bakit naman mo ako bibigyan ng regalo? So, ganun ang regalo ng Panginoon, yung pagmamahal niya. Kahit na ibigay sa'yo ng Panginoon, kung hindi mo yan tatanggapin, hindi ka maniniwala, wala rin. Ako, naniniwala ako na akin to. Di ginawa ko, binuksan ko. Uy, ang ganda. Sa akin na lang to. Regalo ko to eh. Okay? So, ganyan din sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Binibigay niya yan, tanggapin mo. Yung pastor, di ko deserve, uulit lang ako. Ayun nga yun eh. Yun nga yung mensahe sa'yo ng Panginoon eh. Kilala ka niya sa nagawa mo, ginagawa mo at gagawin mo, pero namatay pa rin siya para sa iyo. Amen. Palakpakan mo, Panginoon. At sabi sa Luke 12:32, "Fear not, little flock, for it is the Father's good pleasure to give you the kingdom of God." Huwag ka daw matakot. Tanggapin mo. Maniwala ka. Ano sabi niya? It's Father's good pleasure, kaligayahan niya na bigyan ka ng regalo, hindi siya napipilitan. Binibigay niya ito kasi masaya siya. Hindi yung, regalo mo, sige, subukan mo ulit gumawa ng mali, babawiin ko yan. Si Lord, hindi niya nababawiin buhay na walang hanggan mo, pero ganito, pwedeng, pag tinanggap ko yung buhay na walang hanggan ko, hindi niya babawiin yan. Sa akin na ito forever. So, pastor, ibig sabihin ba niyan, hindi na mawawala eternal life ko? Hindi. Kapag tinapo kong ganyan, wala na sa akin yon. Hindi niya nababawiin, pero pag tinapon ko, nawawala sa akin. At ganun din sa inyo, mga kapatid. Yung binigay sa'yo ng Panginoon, hawakan mo lang. Hindi mo naman deserve, di mo naman binili. Ang part mo lang, hawakan ito. Huwag mong bitawan. Hindi mo naman binili, di ba? May kondisyon ba si Lord? O kapag ginawa mo to, tatanggalin ko na sa iyo yan. Hindi, di ba? Ang sabi lang sa iyo ni Lord, surrender ka lang sa akin. Wala kang gagawin, surrender mo lang sa akin. Tanggapin mo yung pagmamahal ko. Yun lang. Tanggapin mo lang yan. Yan lang. Hawakan mo lang. Maniwala ka. Huwag mong bibitawan. At para hindi mo nasasayang yung regalo, appreciate mo. Tignan mo ng tignan, suotin mo, gamitin mo, alagaan mo. Di ba? Minsan yung binibigay sa atin, hindi na natin ma-appreciate kasi ang dumi na, ayaw mo nang suotin, di ba? Di mo na pinapansin. Pansinin mo. Di ba? Kaya nga hindi nga masama, every Sunday, pupunta tayo ng church. That's how we appreciate it. Look, nakailang minuto na? 30 minutes pa lang? 1 or 30? 40? 45 na? Sabi ko, 30 minutes lang ako Okay. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel. At sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya." Hallelujah. Nung pinanganak daw si Jesus, mga kapatid, yung oras, yung moment na pinanganak si Jesus, naglitawan mga anghel sa langit. Nagpakita sa mga tao. Dito, nagpakita siya sa mga pastol, sa mga shepherd. Nandun sila, ang dilim-dilim. Tapos, nagbabantay lang sila ng mga tupa, tapos magulat-gulat sila, biglang naglitawan yung mga anghel at nagpuri sa Panginoon. Sabi, "Purihin ang Diyos sa langit." Ano ba yung kinanta natin kanina? Excelsis Deo. Glory to God to the highest. Ayun yung ibig sabihin nun eh. Glory to God in the highest. Hindi nila magawang talagang napapuri sila sa Panginoon.
on that night, nako, pag-uusapan din natin to. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mawawala. Nung gabi na yun, yung pinakamagandang gabi, tahimik yun eh. Tahimik, madilim, di nila ine-expect. Biglang lumitaw ang lahat ng mga anghel sa langit. Napakarami. Sobrang dami. At nung gabing yun, nag-aawitan sila. Purihin ang Diyos sa langit. Meron ng kapayapaan sa mundo. Sa mga taong kinalulugdan niya. Kinalulugdan ka ng Panginoon. Ganon kanya kamahal para ibigay ang kanyang buhay sa iyo. Nung mga gabing iyon, pinili ng Diyos sa lahat ng gabi, ito yung holy night. This is the divine night. Sana ngayong Pasko, no? Dito tayo mag-focus. Iisipin mo yung gabi na ang sanggol, dadalhin yung ating mga kasalanan. Pinili niyang magkatawan tao para mamatay sa cross. Para sa iyo at para sa akin. Bakit daw niya ginawa yon? Kasi kinalulugdan ka niya. It is His pleasure to give you the kingdom of God. Kaligayahan niya itong gawin. Hindi siya napipilitan. Kaya kung may pagkakataon, talagang gagawin ni Lord to. Alam mo ba kailan inihanda ni Lord itong regalo na ito? Halimbawa, ito yung regalo niya sa atin na walang hanggang. Kailan niya binalot to? Before the foundation of the world, the Lamb was slain. Di ba pag special sa yung tao, ang regalo, inahanda mo, kailan pa lang? Tagal. Baka ngayon pa lang, may regalo ka na doon sa partner mo, sa kung sino man, di ba? Kasi special, gusto mo siguraduhin. Pero ang Panginoon, itong regalong binigay niya sa atin, ibinalot niya na agad bago palikain ang mundo. Nakahanda na siyang mamatay para sa atin. Kung tayo may tataliwas at magkakasala, handa niya tayong iligtas at nangyari nga. At ang batang ito ay pinanganak nung gabing iyon. Ito yung pinakamasayang gabi sa sanlibutan. Sinabi ng mga anghel, may kapayapaan na. Ano ba ibig sabihin may kapayapaan na? Hindi na galit. Mawawala na ang galit ng Diyos sa tao dahil sa sanggol na ito. Dahil tutubusin niya na ang kasalanan ng mundo. Appreciate your Christmas, mga kapatid. This is the last verse. Thanks be to God for His inexpressible gift. Ito daw po ang regalo ng Panginoon. Inexpressible gift. May mga regalo na pwede mong sabihin kung gaano kaganda. Tama? Ang ganda ng regalo kasi mahal. Ang ganda ng regalo kasi hindi ko kayang bilhin to pero binili mo para sa akin. Kaya mong ipaliwanag sa salita, paborito ko to, kaya ang ganda-ganda. Pero ang sabi, yung regalo daw ng Panginoon is inexpressible gift. Ibig sabihin, there's no words can express how beautiful, how great this gift for you. So kung hindi mo kayang ipaliwanag kung gaano kaganda yung regalo sa'yo, minsan nangyayari to somehow eh. Ano nangyayari sa tao pag minatanggap siya na sobrang hindi niya masuka? Grabe, naiiyak na lang. Meron pa hinihimatay, di ba? Ito yung regalo sa'yo ng Panginoon. Nung seminar, last Saturday, kahapon lang pala ito. So nag-worship ako sa Panginoon.
And the Lord reveal inapproachable light. So parang, ako alam ko talaga, Panginoon nagpakita habang nag-worship ako. Tas sobrang ganda, sobrang grandeur, sobrang glory ng Panginoon. I can't help but thanks to God be the glory for His grace. Yung thanks, yung pasasalamat na parang nakikita mo siya, natatakot kang magsalita kasi alam mo na walang salita dapat na maling lumabas sa bibig mo dahil banal siya. Alam mo na hindi ka dapat magsalita ng kung ano dahil sa tao nga ayaw mo magkamali, nag-iingat ka ng salita. Pero sobrang ganda ng Panginoon, hindi mo maiwasang magsalita. Ay, mga moment na yon, nahahati yung bibig ko sa dalawang bagay. Gusto ko sabihin kung gaano siya kaluwalhati, pero hindi ko kayang sabihin sa salita ko kung gaano siya kaluwalhati. Gusto kong itikom yung bibig ko, pero gustong gumalaw ng bibig ko noong mga oras yun. And the Holy Spirit helped me on that moment. Grabe. Inexpressible gift deserve inexpressible adoration and worship. Sabi ko, ayokong umiyak yung message na ito. Pero, alam mo kapatid, napakaganda ng regalo ng Panginoon. Yung baby, Jesus. Yung gabi na yun. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Yes, Lord. Divine night. That's true. Truly a divine night. Ang ganda ng gabi na yun. Dahil doon sa gabi na yun, yung kaluluwa ko ay hindi na mapapahamak sa apoy ng impyerno. Dahil sa gabi na yun, yung mga mahal ko sa buhay, may buhay na walang hanggan. Nag-aantay para sa kanila. Dahil sa gabing iyon, maraming pagpapala sa buhay ko, nararanasan ko ngayon. Brace yourselves, mga kapatid. Ihanda mo ang sarili mo. Kakausapin ka ng Panginoon kung gaano kaganda itong Pasko na ito. This is not your typical Christmas day. Hindi ito magiging typical na Pasko sa iyo. If you will open up your eyes to the Lord. It is so grandeur. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. You are just starting this December for us, Lord. You will speak to us in our spirit. You will bring us dun sa moment kung saan ka pinanganak na parang nasaksihan namin, literal, yung gabi na iyon. I pray for your people, Lord, as we remember all your gifts that starts from the material but rooted from the immaterial word. I pray, God, na mag-manifest itong mensahe ng Pasko sa amin. Hallelujah, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay ng iyong mga anak. Ihanda mo po ang aming mga puso sa pagse-celebrate ng season na ito at hayaan mo po na iset apart namin ang aming mga sarili upang mabigyan ka ng karampatang luwalhati
sa gabi na ikaw ay pinanganak. To you all the glory alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen.